Okay mga master, meron tayong konting paliwanag, no? Magbigay tayo ng konting tips para sa mga baguhan ng mga HVAC at sa mga gusto rin na matuto. Ayan. So kung makikita nito, ito yung ating DPCB. Meron tayong dalawang gauge, in tsaka out. So ang DPCB, ang ibig sabihin, differential control valve. Okay. Differential pressure control valve. Yan. Tingnan nyo. Meron tayong dalawang pipe, which is ito ay chilled water, chilled water ang pag-uusapan natin sa mga centralized na air conditioning HVAC. Meron tayong chilled water supply saka chilled water return. Kung makikita niyo, meron tayong valve. Ayan, may kadina. Yan po ay control ng ating valve. Marami tayong klaseng butterfly, but marami tayong tinatawag na valve. Merong butterfly valve, merong ball valve, merong ano pa ba yung isa, nakalimutan ko. Pero ito, ayan, may kadina siya. Kapag hinila mo ito sa kaliwa, yan ay pabukas. Pag hinila mo naman dun sa kanan, yun ay pasarado. So nakakunik po yun natin. Yan. Butterfly valve pa rin po ang tawag niyan, butterfly valve pa rin, kaso lang ano siya, pulley type. Ibig sabihin, nakatsin siya, kadina. So yan po ang ating valve ng actuator. Ibig sabihin, actuator or motorized valve. So nakakonek ito sa return side ng pipe. Chilled water return, sa kabila naman chilled water supply. Kung sa kabila, ayan, meron tayong valve na kulay blue, no? Yung bilog, yan po ay balancing valve. Makita nyo, meron siyang numbering, oh. Yan, number 13. So ibig sabihin yan, nakasit na yan kasi doon yan kinocompute yan sa mga nakakotation na yan sa mga engineering na yan. So yan ay pasok na yan sa setting ng control ng tubig sa flow. Pagdating naman dito sa DPCB, sabi ko nga kanina, meron tayong dalawang gauge, no? In tsaka out. So normally ang pressure ng ating tubig ay 80 PSI. So kailangan sa 80, siyempre 80 PSI yan. Kailangan pagdating dito sa out, halos parehas lang, magka-differential lang siya, 0.1, 0.2. Yan, so okay yan. Ngayon kapag bumaba dito sa nasa 50 lang or 2 bar, ibig sabihin barado siya. So meron tayong strainer sa ating DPCB, or dito meron tayong dito strainer na sa ilalim, nakatakip. Hindi natin makita kasi nakabalot ng insulation. Basta meron niyang dyan, meron niyang strainer. Maliit lang, kasing laki lang ng daliri yung strainer niya, na ang haba 1 pulgada. Ngayon meron din tayong valve dito, galing sa in, papasok, may valve. Tas meron tayong bypass dito, papunta naman dito sa ating direct line sa ating supply, no? Ayan. Ang purpose ng DPCB is kinokontrol niya yung flow ng ating tubig. Dahil halimbawa masyadong madami yung volume ng tubig, tapos sobrang lamig na yung ating supply ng tubig galing sa chiller, so i-adjust natin dito
dito. Meron tayong adjustan dito. Ayan o. Ayan. Iniikot yan. Ina-adjust yung volume ng tubig. Tapos itong valve naman, ito, kabilaan. Kapag isinara mo yan, automatic sasarado yung supply ng tubig papunta doon sa ating air handling unit. So napakalaking tulong yung ating DPCB. So sana naintindihan nyo yung aking paliwanag, no? So para lang ito sa mga baguhan, sa mga expert na isbak dyan, paki-comment na lang po kung mali yung aking paliwanag, no? So yun lang ang aking konting tips, mga master. Kung nakaabot ka sa ganitong video, paki-subscribe na lang po at pa-share na rin. Maraming salamat. At marami pa tayong mga video na ituturo. So andito nga pala ako sa taas ng ducting. Dito ako sa sa damper side. Yan. Kailangan linisan natin to. Ayan. Tapos mayroon tong actuator na sa likod nakabit. Ayan. Kapag ito ay nakakontrol sa BMS, kapag tinawagan namin ang BMS na ipa-open itong damper, ito sa return side to, itong damper na ito. Kapag pinapa-open namin sa BMS, automatic magbubukas to dahil naka BMS control to.